Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kunyari na-shock kami. Ang dami naming na-shock, sa pasabog at paglaglag ni Senator Amy Marcos kay Kokak at kay Tamba. Rinig nyo naman, sinabi niya na ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Araneta at Romualdez. As if na-shock kami. Kasi kunyari, hindi namin alam. Sa totoo lang po ay matagal na po namin alam yan. No? Na ang namamahala dito sa Pilipinas ay si Tamba at si Kokak. Alam na po namin yan. Pero, syempre, magpapasalamat pa rin tayo kay Senator Amy Marcos dahil ito po ay kinumpirman niya. At least, hindi na tayo matatawag na fake news dahil si Senator Amy Marcos na po mismo ang nagsabi. Kaya lang may kulang no? Marami pa rin umaasa ng mga netizens na sana wag mong i-save yung kapatid na si PBBM. Bakit si Tamba lang at si Kokak ang iyong nilaglag? Dapat ay aminin mo daw kung ano yung totoo, ano yung pagkatao ni PBBM. Dapat sabihin mo na ang totoo. Dahil noon ay nag-promise ka kay Maharlika na sabihin mo ang totoo. Na itong si PBBM ay ngagva nga talaga. Kaya lang parang hindi mo yata masabi-sabi Well, hintayin pa rin namin. Kasi sa Monday pa naman ang Hala, butuhan na pala sa Monday. Tapos hanggang ngayon hindi pa rin umamin si Senator Amy Marcos patungkol kay PBBM. Ba't parang si Tamba lang at si Kokak ang kanyang nilaglag rito? Diba? Sa totoo lang guys, sa pananalita ni Senator Amy Marcos, na yun nga, inamin nga niya, at kinumpirma niya mismo, siya mismo nag-confirm, na ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Araneta at Romualdez. So, para na rin niyang sinabi na itong si PBBM ay totoo talaga siyang weak. Ayan, hindi kasi tayo nakikinig kay Tatay Digong noon Kung nakinig lang tayo, sinabi niya na wag iboto itong si PBBM kasi weak ito, sana hindi tayo magka-problema ngayon. Diba? So, dito pa lang, sa sinabi niya, ay nagpapatunay ito na weak talaga si PBBM under Bisaya kay Kokak. O diba? Diba? At sana si Senator Amy Marcos ay sabihin niya rin ang totoo kung ano ang ginagawa ni Kokak ngayon sa US. May post si Kokak na sa US daw siya ngayon. Pero yung picture niya na pinost doon ay event. At may nilagay pa siyang date na March 6. Then, today, nag-post na naman siya, may nakalagay na post, may nakalagay na caption na yung picture doon yun ay March 7. So, sa ngayon, March 9, hindi natin alam kung nasaan siya ngayon talaga. Diba? Kasi maraming nagsasabi ngayon, maraming alam niyo na yung mga vloggers, yung mga may contact doon sa authorities, nagpo-post sila na ito raw si Kokak ay pinabalik na daw sa LA kasi nga ay tuloy ang investigasyon. Yun po ang kanilang sabi. So eto, kay itong ibinunyag ni Senator Amy Marcos ay marami pa rin ang nadismaya. So, ito po yung komento ng mga netizens. So, talagang sila na dismaya. Kasi hinintay nga nila na si Senator Amy Marcos magsalita patungkol dito kay PBBM. Kung ano ba talaga ang kanyang pagkatao, ano ang kanyang status, ano ba siya, or ano ba, totoo ba talaga na gumagamit siya ng droga, yung mga ganon. So, may nagmura pa dito, sabi niya, tangina, jutang ginimis, sabi niya, damay nyo kami sa mga problemang pamilya nyo, punyeta. Diba? So, may nag-comment din isa, sabi niya, ewan ko ba, nakakatroma ang ginawa nila kay Tatay Digong, kaya marinig
kulang ang Marcos, big no agad. Totoo yan. Huwag kayong maniwala kaagad dyan sa mga pautot ni Senator Amy Marcos. Ngayon pa nga lang, ang nilaglag lang niya, si Tamba lang at saka si, si Kukak eh. Di ba? Dapat yung kapatid rin niya, ilaglag din niya kung talagang mahal niya itong Pilipinas, mahal niya ang taong bayan. Di ba? Ito si Kits, ang ganda ng kanyang comment, sabi niya, bago ka tumulong sa mga Duterte, resolbahin mo muna problema niyong magpapamilya. Nahirapan ka ngang resolbahin, bayan pa kaya? Yun po ang sabi ng commenter, di ba? Tama. Resolbahin niyo muna yung problema ninyo tungkol kay Kukak. Si Kukak, hindi naman niya pamilya yan. Sis-in-law lang naman niya. Resolbahin mo na niya itong problema kay BBM sa kapatid niya. Di ba? Ang dami nga talaga nag-expect, sabi nung nag-comment, sabi niya, sabihin mo din sana na weak leader yung kapatid mo para todo na. Di ba? Huwag isa-isahin. Malay natin, baka bukas may i-upload siya ulit. Sana naman ay magsabi na siya ng totoo about kay PBBM. Huwag niyang pagtakpan ito. Di ba? Kita nyo, yung mga sinasabi, yung mga hinala natin na nagpapatakbo ng Pilipinas, si Tamba at saka si Kukak, di ba, kinumpirma niya na totoo? Malay natin, totoo din itong mga pasabog ni Maharlika. Yung pinapakita niyang video na nagkukok itong si Ngagba, di ba? Yung kay Maharlika, authenticated din yun. Dapat magsalita na rin si Senator Amy Marcos, di ba? So, ito pa yung comment, ni Almonte, sabi niya, bakit hindi nag-resign si BBM? Kung di niya pala kaya, tapos panay sang-ayon si BBM pag magpa-press con siya. Di ba? Di ba? Hindi naman talaga niya kaya, di ba? Ito na nga, kinumpirma na nga ni Senator Amy Marcos na ang gobyerno natin ngayon ay hindi na Marcos. Ang gobyerno natin ngayon ay si Romualdez at Araneta. Ibig sabihin, weak talaga si BBM. Under Bisaya. Sunod-sunuran ni Kukak at ni Tamba. Nako! Delikado ito. Di ba? Alam nyo guys, minsan nagbabasa talaga ako ng mga comments kasi dito ka makakuha ng mga ideas. Ang dami ding mga commenters na matatalino talaga. Di ba? Eto nag-comment So president na pala si Tamba. Kung ganon, nabudol tayo, double kill. Double kill. Double kill nga talaga. Nabudol tayo. Akala natin si BBM yung presidente. Yun pala, si Tamba. Si Tamba palang presidente ngayon, tapos si Kukak ang vice president. Nasaan yung vice president natin ngayon? Nandun sa LA. Suot-suot yung yung may nabasa ako dyan. Suot-suot na yung kwintas ng aso. Buang talaga itong mga commenters. May nag-comment sa video ko sabi, nasa LA na raw si Kukak ngayon. Suot-suot na yung kwintas ng aso. Ayun na. So, ayan, ito maganda rin itong comment ni Carmen, sabi niya, so kung mega puppet lang ang kapatid niya at ayaw din sumunod sa kanya bilang ate niya, sibakin na lang niya sa pwesto. Ipalit si Inday, walang kwenta din na kung alam na iba ang nagkokontrol, di alisin yung kinokontrol para mawala ang power ng nagkontrol. Maawa sila sa Pilipinas. Tama! Diba? Ba't may nahayaan? Dapat wag mo hayaan. Kung talagang mahal mo ang taong bayan, mahal mo ang Pilipinas, magsabi ka na ng totoo. Kung hindi naman pala yung kapatid mo ang namamahala sa Pilipinas ngayon, kundi si Tamba at si Kukak, di lumos-lumosin mo na, sabihin mo na totoo. Diyos ko po, talagang hintayin mo pa talaga matapos ang 2028, baka ano nang mangyari sa Pilipinas nito. Kung hahayaan mo lang na ang mamamahala dito sa Pilipinas ay si Tamba at saka si Kukak, alam mo naman pala ngayon ka lang nagsalita kasi mag-eleksyon na. Nakakainis rin to si Di ba? Ano ba talaga ang pakay mo? For publicity, gusto mong manalo or napasipsip lang? Or gusto mo lang makuha ang loob ng mga supporters ng mga Duterte, kaya ka lumabas ngayon na magsabi ng ganyan? At biglang ilaglag mo ito si Tamba at si Kukak. Sana naman hindi yan totoo, no? Sana naman ay yung pinaglalaban mo ay totoo. At
totoo ka talagang loyal sa mga Duterte. Di ba? Kasi ako, nagdadalawang isip pa rin ako kay Senator Amy Marcos. Malay natin, baka bigla lang niyang lumabas para manalo o kunin lang yung loob natin, tapos pag manalo na, wala na. Wala nang gagawin, hindi na niya paglaban si Tatay Digong. Pero sa bagay, ay si Inday Sara ay may trust siya kay Senator Amy Marcos ngayon. Nagsalita siya kagabi na iboto daw niya ito. Kasi si Senator Amy Marcos lang daw po ang nakagawa ng ganito na mag-imbestiga sa case ni PRRD laban po dito sa ICC. So sana, nakulangan kasi mga netizens lalo na ako, sana naman lang ay ilaglag mo na rin pati si PBBM. Huwag lang si Tamba at saka si Kukak. Di ba? So ngayon, kinumpirma na, no? Senator Amy Marcos, anong masasabi nyo patungkol dyan? Kasi sa totoo lang, isa ito sa pagpapatunay na si PBBM ay talagang totoong weak at under desire. So ano ang gagawin natin? Wala lang. Maghintay lang tayo kung sino ang magpapa-impeach sa kanya. Kaya lang po, paano yan ma-impeach? Lahat po ng tao sa Kamara ay parang kampi yata sa kanya. Or, wait lang, baka, hindi talaga natin alam ang istorya, guys, no? Nalilito na rin ako Baka si PBBM ay may balak na rin si Romualdez na matanggal ito para siya ang papalit bilang isang presidente or what? Di ba? Hindi natin alam talaga itong mga larong ito. Ang nakakaalam lang talaga, etong si Senator Amy Marcos at si Inday Sara. Siguro, itong si Senator Amy Marcos ay sinabi na niya lahat kay BP Sara, no? Yung patungkol kay PBBM din, kung gaano ito ka-weak. At na baka sinabi rin niya na totoo talaga na gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot. Or baka sa PBBM, minsan naawa na rin ako, guys. No, hindi natin alam, guys, no? Baka ano na ang pinagagawa sa kanya ni Tamba at ni Lisa. Ni Tamba, di ba? Baka inaano na siya ni Kukak at ni Tamba ba? Hindi natin alam. Kawawa din Basta parang na-realize ko na parang baka kinawawa na si BBM. Di ba weak siya? Baka ano na ang ginawa sa kanya? Baka totoo yung sinabi ni Maharlika, no, na pinapaano raw yan, pinapabatak daw yan ni Kukak para laging high. Di ba? At saka, lagi daw yung tulog si PBBM sa kwarto, lalo na paglubat. Kaya minsan, kaya ang ginagawa daw ni Kukak, pinapakain daw yan ng tawas para maging high na high at magiging alerto ulit. Totoo kaya yun, yung mga kwento ni Maharlika? Di ba? Sa bagay, ito si Maharlika din ang nag-ano nito. Nagsiwalat nang namamahala sa Pilipinas ay si Tamba at si Kukak. O, kinumpirma ni Amy ngayon. O, di totoo, hindi fake news si Maharlika. Senator Amy, i-confirm mo na lahat. No? Pati si PBBM sabihin mo totoo kung ano yung pagkatao niya. Di ba? So, ano po ang masasabi niyo sa video ito? Comment down below lang po. Bye, guys!